Ano ang favorite verse mo? Sa ating mga Bible studies at Sunday School, na itatanong natin yan. Kinakanta pa nga natin ang read your Bible, pray every day, and you grow, grow, grow. Ang tanong na yan, saan at paano natin ginagamit ang mga nababasa natin sa Biblia at mga favorite verses natin bilang mga mananampalataya. Ang mga verses sa Bible ay pwedeng ibahagi at tanggapin upang magsilbing guide, inspiration, at comfort in times of trouble. Kaya mahalaga ito dahil ito ay produkto ng individual at kolektibong pananaw ng tao sa particular na karanasan sa buhay nila. Pero babala, lalo na sa mga politiko o makapangyarihan, hindi pwedeng gamitin ang Biblia upang bigyang katwiran ang pagpaslang, korupsyon, pagtakas sa pananagutan, panunupil, opresyon, exploitation, pananakop o seksismo. Remember that we treat the Bible as holy, pero nagiging banal lamang siya kung nagiging inspirasyon at sanggunian para sa paglilingkod sa sangkatauhan, kalayaan mula sa paniniil at kaligtasan mula sa mga sistemang nagdudulot ng kahirapan at inhustisya. Sinabi ng Panginoon sa mga Israelita, Amos Chapter 5 verse 21, napupuot ako sa inyong mga pista. Hindi ako nalulugod sa inyong ginagawang pagtitipon. Kaya kahit dalhan pa ninyo ako ng sari-saring handog, kahit pa ang pinakamabuting handog ay hindi ko ito tatanggapin. Tigilin na ninyo ang maingay ninyong awitan. Ayokong makinig sa tugtog ng inyong mga alpa. Sa halip, nais kong makita na pinapairal ninyo ang katarungan at ang katwiran na parang ilog na patuloy na umaagos. Ang Biblia ay pinagmumula ng impormasyon at gabay sa mga pagpapasya, mga aksyon natin sa buhay at panlipunang pakikipag-ugnayan. Ito ay koleksyon ng mga istorya hinggil sa buhay ng tao at mga tao. Kabilang dito ang mga pangyayari katulad ng pakikipagkapwa, may mga kwento ng digmaan, tagumpay, mga kwento ng paghihiganti, at ganun din ng pagpapatawaran. May mga kwento ng emosyon ng muhi at pag-ibig. May mga kwento ng pagpaslang at karahasan. Ngunit hindi nangangahulugan na ang pagpaslang o ang karahasan ay matuwid. Ipinapakita lamang na ang kabuuan ng karanasan ng tao ay naitala sa Biblia. Naitala ang mga ganitong karanasan upang mailatag sa mga nagbabasa ng Bible na ito ay nagsasaad ng katotohanan. Mainam na matalino at malalim na masuri natin ang mga teksto sa Biblia to prevent the use of the Bible to weaponize harm, abuse, and self-interest. Salita mo'y isang tanglaw sa akin ay patnubay. Sa landas kong daraanan, liwanag na tumatanglaw. Ito ay isinaad sa Awit 119 verse 105. Tandaan, magiging tanglaw sa daraanan natin ang mga salita mula sa Biblia, liwanag sa paghahanap ng katotohanan kung masuri nating binabalangkas ang pagbabasa ayon sa panuntunan ng pag-ibig sa Diyos at sa kapwa.